Maniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo na pwede kayong kumita ng 43,578 pesos sa loob ng isang buwan sa pag-aalaga lamang ng 1,000, tama kayo, 1,000 ulo ng pugo. Imagine niyo na lang na meron kayong alagang 1,000 pugo. Ano? So ngayon nag-iisip ka kung kikita ba yon? Paano ba yung kikita? Ano ba yung mga pamamaraan na kailangan kong gawin para kumita ako ng 43,578 pesos sa loob ng isang buwan? Take note guys na itong computation na ito is naka-base lang sa 85%. Ano? Hindi natin siya ginawang 100%, hindi natin siya ginawang 95%, hindi 90%. Doon lang tayo sa makatotohanan. Ano? Kasi hindi naman natin alam kung mangingitlog ba lahat yung mga pugo. Kaya doon tayo lalagay sa 85% na production rate daily. Or ibig sabihin, 85% lamang ng mga pugo ang bibilangin natin na iitlog sa loob ng isang araw. Alam ko naman na sasabihin nyo na, tama ka naman Kuya Ace, Kuya Alas, hindi naman talaga nga iitlog lahat ng pugo mo. Ano, pero hindi nyo pwedeng sabihin hindi talaga sila iitlog. So naglagay lang tayo ng 85% para at least kung tumaas man yung production mo is panalong-panalo ka. Pero doon lang tayo sa ika nga ay makatotohanan. Ano, hindi naman nga talaga iitlog yung mga pugong ito lahatan. Ano, kasi meron talagang tinatawag na mortality rate. Ano ba yung sinatawag na mortality rate? Guys, ang pag-aalaga po ng pugo is around 10 to 12 months ang cycle. So ibig sabihin, mangingitlog sila sa loob ng 10 buwan hanggang 12 buwan. So yun yung time para kumita kayo. Ano? Pero sa loob ng pag-aalaga nyo niyan, sa haba ng panahon na inaalagaan yan, merong mortality rate. Maglagay tayo ng 5%. So kung meron kang 1,000 pugo, 1,000 heads, ano ba ang 5% nun? So meron kang 50. 50 heads yung possible na mawala habang nag-aalaga ka sa loob ng 10 to 12 months. So ngayon, meron ka na lang 950 heads. Ilagay mo na yun sa utak mo na meron kang 950 heads na alagang pugo. Sa 85% po na production result daily, meron kang 807 eggs. So imagine mo yung 807 eggs araw-araw. Ilang araw ba meron sa loob ng isang buwan? 30. So kung meron tayong 30 days sa loob ng isang buwan, so meron kang technically 24,210 eggs. Ganun kadaming itlog yung pwede mong maipon sa loob ng isang buwan. Pero hindi mo naman yan kailangan ipunin lahat. Kailangan ma-dispose mo rin yung mga itlog. So bago mo kitain yung sinasabi ko sa iyo na 43,578 pesos sa loob ng isang buwan, kailangan na ma-dispose mo yung mga itlog. Isa yan sa pinaka-challenge sa pag-aalaga natin ng mga pugo. Ngayon, itatanong niya sa akin, Kuya Ace, kung 24,210 lang yung itlog sa loob ng isang buwan, paano mo nakuha yung 43,578 nakita? Guys, imumultiply po natin yan sa presyo ng itlog. So kung meron tayong 24,210 na itlog sa loob ng isang buwan, magkano ba yung current market value ng itlog ngayon? Dito po sa amin sa Batangas, ang presyo po is nasa 1 peso and 80 cents. So 24,210 times 1.80. So dun lalabas ngayon yung 43,000 or 43,578 na kita nyo sa loob ng isang buwan. Guys, hindi porket kumita tayo ng 43,578, kita na natin lahat yon. Ito ay tinatawag na gross income. Ano ba yung sinasabing gross income? Ang tinatawag po na gross income is yung total ng kinita mo sa loob ng isang buwan, pero hindi mo pa naaalis dyan yung tubig, kuryente, feeds. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Kasi kailangan mo ng quality feeds para makapag-produce ka ng quality itlog. Kailangan maganda yung egg production mo. Imagine mo hindi ganun kataas yung tinarget natin. 85% lang. What more kung kaya mong gawing 90, 95 yung production rate mo. Which is hindi imposible yun, guys. Hindi imposible ang 90 to 95 egg production kasi hindi na pwedeng maging 100 yan. Maniwala kayo sa akin.
magiging 97 yan, 98, pero laging merong pumapalya. Ano? Imagine mo yung 43,578 na income mo sa loob ng isang buwan. So pag-uusapan natin sa mga susunod nating videos, kung ano ba yung matitira sa 43,578. Guys, imagine niyo kung meron kang 10 months. 10 months lang. 43,578. So, times 10 months na inalagaan mo, na paitlog mo at the rate of 85% production at sa presyo or sa market value na 1.80. So, meron kang 400 something, no? 400,000. So, imagine niyo yun yung pwede nyo kitain sa loob ng isang cycle ng pag-aalaga nyo ng pugo. Pero guys, natandaan nyo, madami pang factors na kailangan nyong i-consider. Bakit? Hindi nyo yan pwedeng ilagay sa kahon. So, kailangan nyo ng quail cage. Yan yung pinaka-importante. Kailangan maayos, hindi siksikan yung mga pugo dito sa kanilang kulungan. May maayos na ventilation, meron kang matino at magandang quality ng feeds. Yung painom, dapat maintain na meron. So, yan yung isa, o yan yung ilan sa mga dapat mong tingnan bago ka mag-start or bago mo tingnan yung kikitain mo. Pero ang totoo guys, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Totoong meron kayong pwedeng kitain. Basta tama, basta marunong kang mag-alaga. So, pag-aralan nyo munang mabuti ang quail farming bago kayo sumabak. Bakit? Ito kasing quail farming, maselan. Maselan kasi ang pag-aalaga ng mga pugo. Wala guys na madaling negosyo. Nasa sa pagpupursige mo lang yan kung paano mo itatawid yung pagnenegosyo na gusto mo. Hindi ko sinasabi na hindi tayo pwedeng maging empleyado. Pero at the same time guys, pwede tayong maging empleyado and pwede tayong maging negosyante. Pwede tayong maging OFW, pero pag nag-retire tayo, pinakamaganda na meron tayong maipundar na negosyo. Kasi hindi naman habang buhay nandyan tayo sa abroad. Hindi habang buhay nagtatrabaho tayo sa abroad. Kaya ang pinaka-the best is mag-aral tayo ng kung ano ba ang isa sa mga negosyo na pwede nating pasukin. And itong pagpupugo, ito ay isa sa mga negosyo na pwede niyong pasukin. Gusto ko lang malaman nyo na kung seryoso kayo na gusto nyo magnegosyo, pwede kayong mag-PM sa akin. Nagseset ako ng private na consultation. Private consultation sa pag-aalaga ng mga pugo. Ito guys ay naka-base sa mga numbers ng current value ng presyo ng itlog, tamang pag-aalaga. So kung gusto nyong matuto ng tamang pag-aalaga or kung meron ba kayong kikitain sa pag-aalaga ng mga pugo, pwede tayong mag-set ng private consultation. Pwede ko kayong turuan, mag-PM lang kayo sa akin. So, ayun guys, ano ba yung mga dapat nating tandaan? Ano ba yung mga dapat nating i-recap dito sa video na to? Take note guys na 1,000 lang yung pugo na pinag-uusapan natin dito. 5% yung mortality rate and 85% lang guys yung tina-target natin na egg production daily. So, kaya meron tayong 807 eggs sa loob ng isang araw, 24,210 na itlog sa loob ng isang buwan, and pwede tayong kumita, sabi ko nga, ng 43,578 pesos. Yun guys, 43,578 pesos sa loob ng isang buwan. Kung ita-times natin yan sa loob ng 10 buwan, guys, 10 buwan lang, huwag na nating sagadin ng 12 months. Kasi bakit? Bumababa po ang egg production pag umiidad na talaga ang mga pugo. So alisin na natin yung mga last month ng taon. So meron kang 430,500 or 43,780. Kung di ako nagkakamali. 430,578. Parang ganon. Sorry. So basta 400,000 yung possible na maging gross income mo or gross annual income mo sa pag-aalaga ng pugo. Pero guys, sabi ko nga, madaming factors na dapat isaalang-alang bago natin hanapin yung kita. Pag-aralan natin mabuti yung tamang pag-aalaga, yung sapat na impormasyon na kailangan natin bago tayo
umpisa. Once again guys, kung gusto nyong matuto at seryoso kayo sa kung matagal ka nang nanonood sa video natin, sa mga videos natin at naghahanap ka ngayon ng sign, possible na ito na 'yon. So pwede nating iset yan ng private consultation. Mag-PM kayo sa akin at tutulungan ko kayo na makapag-start ng inyong quail farming journey. So, ayun guys, once again, ito ang inyong Kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas. Huwag na huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming, guys. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.